nga guys, dahil andito si amo ko sa Hong Kong, ayan, walang sinayang na panahon, talagang agad-agad nag-booking, nag-invite. So meron akong pa-dinner tonight. Boss, bakit ka pa kasi umuwi? Ayan. Joke lang. Hindi. Kaya, sabi niya kasi sa akin, Cherry, will you prepare for us a nice dinner on Wednesday? Ayan. So, ayan guys. Nagplano tayo ng ating mga menus. 5-course meal lang naman. So, namalingki na ako from yesterday. And today, so, mag-prepare na tayo. Yan yung aking mga lulutuin. Parang seafoods ang ating dinner kasi fish. At saka yung starter natin ay scallop. Ayun, so I'm making the cake. Ganyan guys. Ganyan ako kabisi dito sa bahay. Kasi nga ako lang mag-isa. Swerte ko pa nga pag mag-invite lang siya ng 4 Kasi kung minsan 4 person, pataas talaga yan. Minsan 6, minsan 8, minsan 18. Pag talagang minalas ka pa, minsan inaabot pa siya ng 30 kasi naranasan kong magpakain ng 30. So, pag 30 people, talagang buffet style ang ginagawa ko. So, simula sa preparation ng mga menus, talagang sa pagmamarket, pamimili ng mga pag-gather ng aking mga lulutuin, hanggang sa pagluluto, hanggang sa pagsiserve, hanggang sa paghuhugas, hanggang sa pagliligpit. Guys, all by myself. Wala talaga akong kasama. Nakakapagod lang. Nakakapagod pero ano din naman, masaya. Kasi nga, yung mga kaibigan minsan ni amo ko, actually guys, ewan ko lang kung talagang binubola lang ako ng mga kaibigan niya o kung talagang katotohanan ba. Kasi meron isa siyang kaibigan na sabi sa akin, Cherry, when you go back to the Philippines, you can put up your own restaurant. Oh wow, 'di ba? Such a compliment. Kasi nga, syempre yung mga bisita ng aking amo ay mga big boss 'yan. At saka sabi pa niya, and then I will invest. Oh, 'di ba? I will invest in your restaurant. Biro man 'yon o katotohanan man 'yon. For me, it's a compliment. Kasi nga daw, masarap yung luto ko. Talaga ba? Sabay ganon. O talaga lang na gusto lang talaga ditong kumain sa bahay. At saka meron pa, sabi din ng isa niyang kaibigan, Cherry, when you decide to go home for good, and if you want to put up a business, we can help you. Kasi nga, tong kaibigan niya, big boss sa parang export ng mga frozen stuff like chicken or meat or beef. So, ewan ko lang kung talagang offer yun. Pero yun ang sinabi sa akin. Of course, kumakain sila. So, parang tas bigla kang kakausapin na ganon. And then sabi niya, we can train you and you will manage the branch in the Philippines, especially in your place. Oh, diba? So, mga ganun yung mga offer, guys. At saka yung isa pang kaibigan niya, sabi niya sa akin, Cherry, pag nag-end ka ng kontrata mo kay Mr. Cohen, and then you can sign a contract for me, and you know, I will double the salary. Oh, wow! O, diba? Kaya, guys, yun ang aking mga, kumbaga, parang mga konsuelo ko. Hindi naman ako nag-after na purihin, pero yung pagod ka, tapos yung mga compliments na ganon, talagang masarap sa pakiramdam. Isa lang kasi ang masasabi ko na, whatever you do it with all your heart. Kumbaga, andyan yung passion, ibigay mo yung the best mo, ibigay mo yung lahat-lahat, kahit na nakakapagod siya, basta pag naibigay mo yung nagawa mo ng tama at naibigay mo yung best mo, talagang masarap sa pakiramdam. And of course, you will reap the reward later. Sabay ganun. I am not after for the reward, pero yun ang laging prinsipyo ko sa buhay na wherever you go, wherever
wherever you are going, kung saan ka man nilagay, grow wherever you are planted. Ibig sabihin na kahit na nagluluto ka man, naglalampaso ka man, kumbaga just give your best. Just give your best. Yun lang ang lagi kong kasi sa bawat sitwasyon talaga meron at meron kang matututunan sa buhay. And then those knowledge, those skills na na-accumulate mo, I'm sure magagamit mo yun in the future. And actually guys, may isa pang kaibigan si amo ko na pinatrain niya sa akin yung kanyang helper na sa pagluluto. Ayun. So talagang ano lang siya, masarap sa pakiramdam, yung ganun, o diba? Ayan, yan yung aking experience dito. Ganyan ako ka-busy talaga pag meron akong pabisita dito sa bahay. Pero, nakita nyo yon, tinikman ko kasi nga lahat ng mga ingredients, pagbago sa akin, pagbago yung menu ko, talagang tinitikman ko yon para malaman ko kung paano siya i-balance yung lasa. Kaya yung mga ingredients talagang tinitikman ko yan siya. To be able to know how to balance, how to mix and match yung lasa ng pagkain. Ayun! At ito lang yung kagandahan dito din sa amo ko kasi nga sa pagmamarket or sa pamimili ng mga lulutuin, sky is the limit. Kumbaga, just swipe the card, or pag nasa wet market, gamit lang ng cash. So, mas magandang magluto na kompleto yung mga ingredients. Ayan guys. Nakakapagod man, pero masaya pa rin. That's my life. Napadaldal ako ng sobra, no? So, by the way, this is Wanderlust. Maraming salamat sa inyong lahat dyan. Sa lahat ng ating mga kaibigan. So, mag-shoutout ako. Shoutout sa inyong lahat. Shoutout kay Glenda Anuel. Shoutout kay Kuya Kabutoy Urig. Sino pa? Kay Noli Ramos, kay Miss Noli Ramos. Shoutout din kay Ate Celine, Cooking Paradise, kay Mang Wino, kay Padre Damaso, kay Babes Love, kay Madiskarting Nanay, kay Tim Roan Vlog, shoutout kay Apple. Sino pa? Kay Mila Mix, shout out. Kay sino pa ba yung aking hindi na mention? Sa lahat ng ating mga kaibigan, kay Ross Tasty, Ross, shout out. Thank you so much for being supportive ever since. Sino pa? Meron ba akong nakakalimutan? Daldal lang ako guys ha. Madaldal talaga ako pag sinipag akong magsalita. Kay Jane Varona pa pala, shout out Sis Jane. Sino pa? Kay Jun P, technician. And for the rest, si ano pa pala, si Jeffrey Santos, kay Gemaline Pahayahay, kay JM TV Pangarap, kay Kuya Boathouse. Shout out sa inyong lahat. And for the rest na hindi ko nabanggit or nakalimutan ko, I'm sorry guys. Maraming salamat sa inyong lahat for always there, for always supporting me and my channel. Thank you so much guys! Yan lang ang aking ganap. Pinasilip ko lang ang aking ganap sa aking kusina. Not all the time ay alam nyo naman na yung aking vlog ay always galaan. Pero this lately siguro kasi nga hindi ako nakakaalis ng bahay. So malamang yung aking mga vlog ay nakita nyo naman mekos this time, o diba? Tsaka na ulit ako mag-vlog pag kaya ko nang umakyat ng bundok. So, maraming salamat guys.
tandaan nyo lang na ano man ang ginagawa nyo sa buhay, do it with all your heart. And grow wherever you are planted. At lagi kong sinasabi na ano man ang inyong gagawin sa buhay, ano man ang inyong magiging ganap or gaganapin, make sure na ito ay nagpapasaya sa inyo. It's because na sa buhay walang rewind. Only flashback. Nahirapan kasi ako guys na magtagalog. Nahirapan din ako mag-English. Sana Ilonggo na lang, no? Ayun. So, maraming salamat sa inyong lahat, guys. Hanggang dito na lang. This is Wanderlust. Have a nice day, everyone. Bye! Sabi ko na bye eh. So, ayan yung ating cheese platter. Alam nyo, guys, dugtungan ko. Alam nyo, yung mga cheese na yan, maraming klase yan. Pero, sa ngayon, 3 klase lang yung meron. Kasi nga, konti lang naman sila. So, hindi nila yan mauubos. Napakabaho ng mga yan, especially yung parang moldy na siya. Soft cheese. Talagang napakabaho niyan, pero gustong-gusto nila. Binibigay ko yan at the end of the meal nila bago ako magpa-dessert. Minsan, inuuna nila yan or dessert, or minsan, nagdi-dessert muna bago yung cheese. So, ayan. So, ayan guys, parang binagyo. Yan, tapos na sila. Tapos na rin ako maghugas, and that's it.